Sumagin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayal. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng pangalo ng munting channel nito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abayhawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan. Maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abayhawa. Ngayon po ay July 29, 2025 at ganap na kung alas 4:25 ng hapon dito sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan. Ito po sa ating ginagawang pangal araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon. Muli isang mabiyayang pagilig po sa bawat isa at loobin ni Abayhawa na pagkalooban ng pangunawa ang lahat po ng abutin ng pangaral na ito. At ang ating pong paksa sa hapon po ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Ang ating paksa ay yung nakalagay po doon sa Santiago 4:1-7. Doon sa 1, ang sabi doon, saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap. Doon ho sa SND, saan nagmula ang mga pag-aaway at mga paglalaban-laban sa inyo? Hindi ba ito'y nagmula sa inyong mga pagnanasa sa kalayawan na nag-aaway sa inyong katawan? Ayan po. Muli isang mabiyayang pakinig po sa bawat isa atin. Sana, yun yung ating malimit na gamitin na pagkalooban ni Abayhawa ng pagkaunawaan ang lahat ng makakapanood at makakarinig nitong ating pinatalakay. Alam natin na ang mundong ito ay balot ng kasamaan na gawa ng laman. So, magandang hapon. Sister Ging Macar, Sister Lori Calderon, Sister Shirley Radarisa, Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Emiliano Umali Jr., Carlo Roll, Cherry May Umali Seriaco, ba? May bisita tayo. Brad Wilfredo Bedes, kasama na yung kanyang mga magulang, si Brad Pedro at Sister Domingo. Gawal Jelay Pritz, Brad Sam Rotoni, magandang hapon. Brad Noli Tongkua, Leonardo Corsiga, Lisa Indelible Corsiga. Ayan. Walang share. Walang share yung ating GC. Ayan. Hindi ako makaano. Ayun.
Salamat bro. So, alas 4:29 na ho yung ating oras. Ano? Yan. Sister, ano ba? Sen Umali Erickson Seriaco Jr. Mukhang mag-ina itong ating bisita. Sister Lolita Porsiga, Sister Rosly Bandojo, Jen L. Juarez, dito ako kay May sa Monte. Kaya pala. Sige. Sister Elizabeth Benz, magandang hapon. Ayun, okay na po. Alas 4:31 na. Dako na tayo doon sa ating paksa. So yung sinasabi niya ni Santiago, sabi niya, doon sa ang Biblia Tagalog 1978, saan nagbubuhat ang mga pagbabaka? Doon sa 2001, saan nagmumula ang mga digmaan? So away, doon sa FSB, alitan at pag-aaway. Sa dating Biblia ay pagbabaka. SND ay pag-aaway at paglalaban-laban. SND, pag-aaway at alitan ninyo. Alitan at pag-aaway. So may digmaan, may pagbabaka. At ang masaklap po nito ay hindi yung sabi nga ni Santiago, tingnan nyo saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pagpaaway sa inyo. Hindi baga nagbuhat dito. So, puwera pa yung kalahatan in general doon sa kapulungan. Merong pagbabaka doon sa sangkap, hindi sa kalahatan, kundi sa ating sarili mismo. Yan ay base doon sa 6:13 ng Roma. Sabi niya, at huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap, plural, mga sangkap sa kasalanan. Hindi isa lang. Ano ang katunayan na may mga sangkap ang tao na nagiging kasangkapan ng kasalanan? Ang isang halimbawa ho, yun ay yung dila. Santiago 3:5 hanggang 6. Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap. Ayun. Ulitin ko po yung 6:13. Huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap. Sa isang tao, isang individual, may sangkap. Pwera pa ho yung sangkap doon sa lahat ng kapulungan. Ang tawag din doon ay sangkap. At yung sangkap na yon, doon may pagbabaka, may digmaan. Ito, ganun din, kaya lang individual. Kaya sabi niya, huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan. Ano ang pwedeng sangkap? Isa sa sangkap. Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap na nagpapalalo ng malalaking bagay. Narito kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalam ng lubhang maliit na apoy. At ang dilay isang apoy, ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dilit iba't ang dila na nakahahawa sa buong katawan at pinagniningas ang gulong ng katalagahan at ang dilay pinagniningas ng impyerno o libingan. Pwedeng ang dila ay maging sangkap
sa kasalanan. Yun lang kung dumapit hapon ka, ibig sabihin doon, yung nagsasalita ka ng mga bagay, chismis, pwede yung dila na yan magamit na sangkap na pinakakasalanan. Magpapalipat-lipat ngayon yan doon sa iyong napagsalitaan, presto, nagkalat ka ngayon ng kasinungalingan. Di ba? Nagamit ngayon yung sangkap mo bilang kasalanan. At yan ay nangyayari pagka ang tao ay naandoon sa kalayawan. Di ba? So, di ba ang sinabi nga ho kahapon dun sa ating sabi niya, ang kalayawan ay mga bagay na ginagawa ng mga tao upang maglibang, mga gawain na nakapagbibigay lugod sa kanilang laman sa ikapapahamak ng kanilang espiritu. Yun. Di ba? So, dito, hindi kasi napupuna ng marami ho ito. Hindi ho napupuna. Miski ho tayo, yung iba nating mga kapatid sa kapulungan, hindi napupuna na yung palang sangkap natin nagagamit sangkap sa kasalanan. Pagmasdan nyo ito, bigyan ho natin ng comparison nung panahon na halimbawa ho tayo nasa laman na. Ibigay lang natin to. At ito naman, total naman, ito yung nakaraan na nung tayo nasa laman, sky's the limit, kumbaga. Dahil sa kalayawan, wala naman tayong malay ho nun kalayawan. Lalo doon sa mga kalalakihan, bisyo ng alak, bisyo ng sigarilyo, kung may droga pa, ano yung sky's the limit? No limit. Ibig sabihin, gumagastos ka, libo, daan, libo. Sa bisyo lang ho yun. Yan ho yung kalayawan matindi ho, di ho ba? Wala tayong Diyos. Wala siya Bayhawa nung panahon na yun. Makikita natin dito, yung papel natin noon at saka yung papel natin ngayon na nasa kapulungan na. Tingnan natin, meron bang pagkakaiba? O nananatili na parehas lang? O nananatili o walang pagbabago? Tingnan natin doon sa mga kalalakihan, mahilig tayo doon sa mga nightlife. Bukod na doon sa meron ka ng asawa, ay meron ka pang inaasawa. Yan ho ang totoo Pero mas sa mga kabataan na hindi inabot itong aking sinasabi baka wag na sanang abutin o wag nyo nang pag-aralan, wag na. Kasi laman yan ang hahantungan niya may kamatayan. Masarap. Yung mga tinatawag nating mga kumukuti-kutitak na ilaw. At yan, sabi ko nga, sky is the limit. Libo ang nawawaldas. Minsan, kasusweldo mo lang, yung sweldo mo na yun, ubos. At uuwi ka, may utang ka pa. Ganyan ang tao na nasa kalayawan. Dito sa ating paksa, ang sinasabi ni Santiago, saan nagbubuhat ang mga pagbabaka? Saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Ibig sabihin, noong unang siglo, may pangyayari pa na may mga kapatid na nasa kalayawan. Diba? Gumagawa ng kalayawan. Kaya ko itinibigin yung salitang kalayawan. Kasi nangyari ho sa atin yan. Wala ho tayong kamalay-malay, iniisip natin, parte ng buhay.
ng isang tao, normal, yung mga bagay na yun. Inom dito, inom doon, birthday dito, birthday doon. Lahat ng kasiyahan, punong-puno ng kalayawan. No? Yan yung kalayawan eh. Andun pa nga ho eh. Mapapansin ninyo yung sarap ng buhay ng isang nasa laman. Okay, iwanan natin ang bahagya. So, dito sa dati, gastos mo talagang libo-libo. May mapapansin tayo dito noong tayo ho ay nasa kapulungan na. Ito na. Nung nasa kalayawan ka, gastos, malala. Wala kang iniintindi. Kaya nga sinasabing no limits. Ang gastos dito. Pagdating dito sa kapulungan, ito ang masiste. Nakilala natin si Abayawa, na siya pala yung nagbibigay ng buhay sa atin. Nakilala natin si Abayawa, nagkaroon tayo ng kaligtasan sa kasalanan. Nakilala natin siya at binigyan niya tayo ng kapatawaran. Sa madalit sabi, naranasan natin na magkaroon ng espiritu. Yung iba naman, hindi. Bakit pagdating doon sa pagtulong sa kapwa, doon sa pag-ibig sa kapwa, parang wala? Yung iba, meron. Yung iba, wala. Hindi na ako magtataka doon sa mga sabi nga ay walang banal na espiritu dahil yun talaga yun eh. Yun yung laman, yung sinasabi ko kanina sa inyo, nung tayo nasa laman, sky's the limit. Ang ginagastusan nating mabuti, yung mga kalayawan sa buhay nito. Pero nung dito na tayo sa panahon ni Abayawa, nakilala natin, nakarinig tayo, biglang nabago. Yung sky's the limit dun sa laman, dito sa kapulungan, parang naumid. Hindi ba? Parang nahinto. Kung kailan, ito na yung dapat na gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa dahil pagsunod doon sa pag-ibig sa kapwa. At saka naman, hirap na hirap tayo na gawin yung kalooban ni Abayawa. Baliktad yan, ha? Tama ho o mali? Liyo ba? Pansinin natin yung sarili natin. Kaya kita ninyo yung sinasabi niya, sino ang kalaban natin? Sangkap din natin eh. Ayan. Huwag din naman yung ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Dapat baligtad. Kung nung una tayo na nasa laman, sky's the limit, no limit, gastos dito, gastos doon. May sinasabi nga natin, kasusweldo mo pala, pag uwi mo ng bahay, may utang ka pa. Kasusweldo mo lang. Ganon tumarbaho ang laman sa kalayawan. Di ba? So may pagbabago. Malaki. yung gastos mo sa laman, doon sa panahon na ikaw ay nasa kalayawan, pagdating doon sa panahon na ikaw ay nakakilala kay Abayawa, yung utos niya na salitang pag-ibig sa iyong kapwa, sa iyong kapatid, may limitasyon na ano. May mali na. Yan. Para lang makita ho natin yung dati natin. No? Kaya kahapon, yung aking binabanggit ko doon, ang kalayawan na ginagawa ng tao ay upang mailayo ang kanyang puso at pag-iisip kay Abayawa. Mga bagay na pinagkakaabalahan ng labis
upang masayang ang mga pagkakataon at mga oras na sana'y ating iniukol kay Abay Hawa na siyang may gawa ng langit at lupa. Hindi lamang siya yung may gawa ng langit at lupa. Siya yung nagbibigay ng buhay ng bawat isa sa atin. Pero ngayon, siya yung nagbigay ng buhay. Ngayon lang natin naiisip, ngayong panahon na ito. Ang una, hindi naman natin naiisip yan. Hindi ba dapat mas, nung makilala natin siya ngayon, mas dapat yung gagawin natin ngayon, mas, sabi nga ho yan, kailangan, no? Mas dapat. Kasi, ngayon na natin naintindihan, ngayon natin naunawaan na nagbigay siya ng buhay sa atin. Para saan? Di ba? Hindi tayo binigyan ng buhay para doon lang sa kalayawan. Hindi. Nagbigay siya ng buhay para tamasahin natin. Kaya nga ho, pagka ikaw ay merong banal na espiritu, tsak may bunga yan. Hindi po pwedeng wala. May bunga yan eh. Oh. Kaya nga doon sa yung Galacia 5:19, na yung laman na talagang hindi magmamana. Sabi ho doon sa 19, ngayon yung gawa ng laman ay hayag. Yung daw laman na dapat nating maunawaan, ang masama ay nahulog. Saan? Sa kalagayan ng kamatayan. Wala siya sa ilalim ng patnubay ng espiritu ni Abay Hawa. At wala siya sa tamang pangangatwiran. Basta ang isang tao ay nasa laman, wala siya sa ilalim ng patnubay ng espiritu, ng banal na espiritu at tamang pangatwiran. Kundi siya'y nasa ilalim ng mga hilig, ng mga makahayop. Sama yan, ang sama. Biro mo, inilalagay sa isang itsura ng hayop. Pwede. Bakit? Kasi doon sa nasa laman, yung sinasabing bestiality, sodomy, yung mga bagay na hindi nararapat ginagawa ng isang nasa laman. Merong nangangaral. Tingnan nyo mangangaral to nangangaral, babanggit ng Galacia 5:19 hanggang 21. Pagkatapos, siya mismo nanlalalaki, lalaki siya, pero nanlalalaki. Sa kabila ng kanyang ginagawang pangaral. Di ba? So, wala sa impluensya ng banal na espiritu ang isang taong nasa laman, wala siyang tamang pangatwiran, kundi nasa ilalim ng mga hilig ng mga tinatawag na mga hayop. Magulo sa pamamagitan ng impluensya ng kasalanan. Kaya nga ang isang tao, kapag ikaw ay nasa laman, masahol ka pa sa kalagayan ng isang mabangis na hayop. At kaya nga dumarating sa isang tao yung masamang kalikasan na humahantong sa mga tao, sa lahat ng uri ng mga krimen. Pero ba kayo nabalitaan na isang teacher, pinatay ng kanyang asawa dahil lamang sa selos? Bakit nangyayari yun? Yan yung laman, yan yung hayag ang gawa ng laman. Pero mo, papatayin mo yung iyong naging asawa sa loob ng napakahaba o maraming taon dahil lamang sa selos. Yung selos kasama rin ho doon sa sa Galacia 5:19. Di ba? Pangangalo niya, pakikiapid, karumihan, lasciviousness, idolatry. Ano ba yung lasciviousness? Yung anumang bagay na salungat sa kalinisang puri, yung lahat ng kahalayan. Lahat ng kahalayan.
Ano naman yung karumihan? Lahat ng kabaligtaran ng kadalisayan. Yung nakalagay dun sa Roma 1:24, pangalawang Korinto 12:21, yung hindi likas na mga gawain. Ano yun? Yung sodomy. Lalaki sa lalaki. O, ano pa? Yung bestiality. Ano yung bestiality? Yung tao na gumagamit ng hayop. Tao ha? Gumagamit sa hayop. Yan o yun. Yan o yung gawa ng laman. Kaya pagka ikaw ay nasa laman, itsura ka ng isang hayop. Ganyan ang paglalarawan na hindi natin alam nung panahon na yun. Wala tayong nalalaman. Wala tayong kamalay-malay, wala tayong kalam-alam. Na ang isa palang nasa laman, itsura ka ng hayop. Hindi ba? Nakakilabot. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, puot, kapatid, laban sa kapatid, magulang sa kapatid, pagtatalo, yung alitan, demandahan, hindi pagkakaunawaan, di ba? Emulasyon, ano yun? Yung pagkainggit. Galit. Yung bang magulong mga simboyo ng damdamin. Alitan, pagtatalo, logomasis, o alitan tungkol sa mga salita. Sibisyon, mga divisyon sa pagkakahiwalay ng mga paksyon, partido, ayan. Gobyerno, simbahan, estado, heresies, inggit, pain-filled, ano yun? And malignity conceived at sight of excellence of happiness. Isang simboyo ng damdamin na pinakabase at hindi gaanong nalunasan sa lahat ng nagpapahiya o nagpapababa sa nahulog na kaluluwa. 13:13 ng Roma ay kumilos ng maayos gaya ng araw, hindi sa kalayawan at paglalasing, hindi sa pakikiapid at kahalayan, hindi sa alitan at paninibugo o pagpatay. Meron mo yun yung ikinukwento ko nga teacher, yung babae, sinaksak, pinatay ng kanyang sariling asawa. Binuhusan muna ng mainit na kape and then inundayan ngayon ng saksak. Dahil lamang sa saksak. Kasama doon sa laman. Kaya sinasabi nga ni Pablo, hindi magmamana ng kaharian. So, ibig sabihin, ang isang tao na nasa laman, walang espiritu. Walang banal na espiritu na nasa kanya. Ganon lang siya kadali. Di ba? Tapos pagdating ho doon sa, sabi nga ho sana sa 22, yung bunga ng espiritu, yung bang binago, binalisay, sa pamamagitan ng biyaya ng banal na espiritu. Ayan. Siyempre, kung yung puno nagbubunga ng mabuti, natural yung bunga niyan mabuti. Pagka ang puno masama, yung bunga niyan masama rin. Di ba? O andyan na yung salitang pag-ibig. Ano yung pag-ibig? Yung matinding pagdanais na kalugdan si Abayawa. Gumawa ng mabuti sa mga tao at maging doon sa tinatawag nating kapwa mananampalataya. Hindi ba? Ulitin natin.
Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka? At saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi ba nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangka? Ibig sabihin, pagka kahit pala ikaw ay nasa kapulungan at ikaw ay namumuhay pa rin doon sa salitang kalayawan, na ang banggit nga ni Pablo yan. Ano sabi ho doon sa unang Timoteo 5:6? Datapatan na nagpapakabuyo sa kalayawan bagamat buhay patay. So pagka ikaw ay namumuhay ayon sa kalayawan, mas may ibig ka at mas maibigin ka kaysa sa kalayawan, kaysa kay Abayhawa. Yan yung sinasabi ni Pablo doon sa mga huling araw, pangalawang Timoteo 3:4. Mga dilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa maibigin sa Diyos. Ayaw nila si Abayhawa. Ayaw nila. Mas gusto nila yung kalayawan kaysa kay Abayhawa. At kitang-kita naman natin yun. Meron mo bang pagbabago? Pamula ho ba nung tayo nandun sa laman at nung tayo nasa kapulungan na, meron bang pagbabago? Kung meron pagbabago, mapalad tayo. Kung walang pagbabago, magmula doon sa pagiging laman at nung nasa kapulungan ay laman pa rin, sabihin wala talagang pagbabago. Pero ang tingin ng kasulatan, itsura tayo ng isang mabangis na hayop kapag ang isang tao ay nasa laman. Iyong ikinukwento ko sa inyo na pumatay ng kanyang asawa, kung ganon ang iminomostra ng salitang laman, ibig sabihin, kahit hindi tayo gumawa nung ganong klase ng pagpatay doon sa kanyang asawa, itsura din tayo niya. Di ba? Yung lalaki sa lalaki, hindi man tayo gumagawa at tayo nasa laman, itsura din tayo nila. Kasi nasa laman tayo eh. Doon sa laman, naandun lahat, inisa-isa. Maaring hindi natin ginagawa yung isang parte, pero yun, nasa laman. Andun sa isang gawain ng laman. Di ba? So, doon palang nakikita natin yung pagkakaiba. Kaya nga, binigyan natin ng comparison. Yung dati natin, na tayo ay sky's the limit. Lalo pagka nakainom ka na, yaya na. Yayayain na yung buong barangay. O, ganyan tayo kagalante. Walang limitasyon. Ubus-ubus biyaya. Tapos, nung nasa kapulungan na, para bang umid na umid. Na umid. Imbis na dapat, doon sa, nung makilala natin si Abayhawa, dapat sana, yung tikas natin nasa laman, nung panahon na yon, dapat yung tikas natin doon sa laman. Di ba dapat natin gawin dito yung tikas naman doon sa pananampalataya? Di ba napakaganda ho na? Napakasarap. O di, nakasunod tayo sa kalooban ni Abayhawa. Pero hindi. Naumid. Alam niyo ba yung salitang umid? Yung udlot, ayaw. Hindi ba? So sana ipaunawa sa atin ni Abayhawa itong ating ginawang pangaral ngayon. Sa kapulungan sa kapulungan. Kasi sa labas wala na eh. Wala naman tayong nakita na may banal na espiritu sa nasa labas eh. Wala. O yun sa kapulungan. Yun yung may nakita tayo na meron talaga. Kaya nga lang hindi lahat. Hindi lahat.
Kasi nga, paano mong nalaman, bro, na hindi lahat? Natural. Pagka, kahit naman sino merong banal na espiritu, yan yung magtuturo sa bawat isa atin. Hindi po pwedeng hindi ituro ng banal na espiritu kung anong nangyayari doon sa kapulungan. Nagtataka tayo, bakit? Kumira, ang lalayo natin, Brad. Paano yung nalaman na merong kapatid na hindi namumuhay? Hindi po, sayang mo yung sinasabi ng kasultan na ang espiritu ang nagtuturo sa atin. Sayang kung hindi natin kung hindi na tayo naturuan ni Bayhawa. Di ba? O lahat naman ay tinuturo ni Bayhawa, tama naman. Di ba? Ayun, mga kapatid. O, bukas kung lulobin ni Bayhawa, nasa uno pa lang tayo, no? Hindi pa tayo nakakalis. Ha? Ano ba sabi dun sa ano? Ayan. Meron kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Pambira, pero mo yun, no? Meron kayong ninanasa, ngunit hindi nyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo, mapasa inyo lang. Halain mo yun? Nasa kapulungan, papatay. Sabi, nasa laman. Hindi ka papatay kung ikaw meron banal na espiritu. Kasi magkaiba eh. Magkaiba. Sa banal na espiritu, ang naandun ay kapayapaan. Kapayapaan, samantalang doon sa laman, andun yung pagpatay. Andun yung kasinungalingan, pagpatay, lahat ng masasamang pagnanasa, lahat na andun sa laman. Ang banal na espiritu ay pag-ibig, kapayapaan, yung bunga. So makikita natin, ang laki ng diferensya. Tapos ngayon, nasa kapulungan. Ano sabi? Meron kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't pumapatay kayo. Mapasa inyo lamang iyon. O, hindi laman. Kaya kahapon natanong ko, posible ba sa kapulungan merong ganito? Oo, nangyari nga nung unang siklo. Di ba? Ayan. Rosly Bandoho, tama Brad, manghuhula ka na pagsalaman ng pag-isip. Hindi lang nila naiisip na yung banal na espiritu ang nagbibigay. Nakita niyo ba yung giya o yung guide? Nag-uutos ang banal na espiritu. Nagsasalita ang banal na espiritu. Sino ang pinagsasalita niya? Natural yung tinatahanan niya. Kung ikaw ay nasa laman, hindi mo mauunawa yun eh. Di ba? Ano sabi dun sa unang Korinto? Sabi niya, 2:12, ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos, upang ating mapagkilala mga bagay na sa atin ibinigay na walang bayad. Ibinibigay pala yun. Na mga bagay na ito'y atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga panalitang ayon sa Espiritu. 14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito'y kamangmangan sa Kanya at hindi niya naunawa, sapagkat ang mga iyon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat ng lahat ng bagay at siya'y hindi sinisiyasat. Pero yung Espiritu ang sumisiyasat. Hindi siya pwedeng siyasatin. Paano mo nalaman, Brad, na may mga kapatid tayo na hindi namumuhay? O namumuhay sa laman? O ituro ng Espiritu yun eh. Siya yung katotohanan. Di ba? Pauunawa niya. Yun yun, mga kapatid.
So ang layunin ang ginagawa natin pangaral para tayo maging banal. Kung sakasakali na tayo ay nasa laman pa, may panahon pa. Habang may pagkakataon pa. Kung yung sabi ko nga kanina, kung yung likas, yung init natin nung tayo nasa laman, kung paano tayo gumastos sa panglaman, bakit pagdating doon sa pagmamahal sa ating kapwa, pag-ibig sa ating kapwa, pagtulong sa ating kapwa, napipipilan tayo? Di ba? Hirap na hirap. Para bang ang hirap-hirap. Kaya nga yung pagtulong dun sa mga kapatid, pagtulong dun sa mga dukha, hindi mangyari. Bakit? Wala eh. Hirap. Hirap. So yun lamang po mga kapatid. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. At sa lahat po ng mga nakapanood, nakapakinig dito sa ating kaunting pangaral. Bukas, kung laloobin, mababa pa yan. Rosalie Bando, yun po pala ang espiritu ang nagbibigay buhay. Kasi sa laman, yan ang papatay. Yung espiritu, yan ang nagbibigay ng buhay. Eh kung wala kang espiritu, eh di patay ka. Di ba? Ayun. Sino pa ba ang aking hindi pa? Teka. Sister Chris de la Cruzquin, Brad Edmundo Umali, Sister Chris Grisola, magandang hapon. Sister Lolita Corsiga, Janmer Corsiga, Brad Rodelio Nava, Sister Lori Calderon, Melchor Pasis, Brad Fortunato Juarez, Leonardo Corsiga, Sister Cristina Juarez, Fernando Pronebo Abellera, Sister Maria Victoria Morales, Brad Sebastian Juarez, Brad Noli Tungkuwa. Tama po bro Emma. Noon, nagtatrabaho ko, marami akong barkada, minsan overtime 4 na oras panggastos sa inumin. Ngayon, kahit kapatid ko sa laman, walang may magawa kung ayaw ko nang uminom. Tama ko yan. Wala na makapitigil dyan. Brad Fernando Pronebo Abillera, tama po lahat, Brad Emmanuel. Sister Vivian Bando Humana, Brad Disigel Umali, Shirley Bandoho Abrera, Nolitong kuwa, salamat kay Abay Hawa sa araw na aral at karunungan sa kapulungan. Kalorol, tama po bro. So, ayun. Okay na. Lobe po Abay Hawa, bukas tuloy po natin itong ating ikatlong bahagi na. Salamat po sa lahat po ng ating mga non-viewers. Salamat po o dun sa ating mga naging bisita sa hapon pong ito. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kaunang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at papalain higit sa lahat sa bagay na pang-espiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi na atin pong nilalagi sa mundong ito. Mundo ng laman. Mabigat mabigat talaga. Pagka sinabing nasa laman ka, ngayon lang natin nare-realize pagka yung salitang laman, dati nung kasi passing yan sa ating pandinig. Akala natin isang bagay lang na isang salita na wala siyang walang bigat
Pero pambihira pala, biro mo, pagka ang tao nasa laman, patay ka. Wala tayong malay nun, no? Na yung salitang laman, kamatayan pala. Yung palang salitang espiritu ay buhay. Laman, kamatayan, espiritu, buhay. Na walang hanggan. Ngayon lang natin naintindihan. Kaya tayo, pagka tayo ay namatay ng isang nasa laman, siyempre, yung sinasabi na niya dun sa Galacia, hindi magmamana ng kanyang kaharian. So, dun pa lang, ando na yung paghatol eh. Di ba? May paghatol na eh. Pagka ginawa mo yan, parang dito din sa panahon natin, sa hukuman, merong penalty pagka ikaw ay nakamatay. Ganun din. Di ba? Ganun din. Spiritually dead. Yun lang. Bakit? Spiritual lang labanan eh. Hindi ba? Uli, maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.